Breaking na breaking news po mga kababayan. Nako po, matindi po itong balitang ito. Senador Rodante Marcoleta, absuelto na. Makakalaya na di umano. Nako po mga kababayan, supalpal po si Boying Rimulya, the Junior. Tila nanginginig dito. Baka maari na daw umanong makapunta ng Senado si Senador Marcoleta para sumama sa mga senador gaya ni Alan Cayetano. Kasi nga mga kababayan, malaki pong bagay ang presensya ni Senador Marcoleta. Alam natin na ang isang kalidad at talino ng isang Marcoleta at sobrang tapang nito, kahit sino babanggain at gigibain, kaya nga pinag-initan at ginipit at inaresto ito. Kaya dito mga kababayan, inaasahan ng taong bayan na sasama si Marcoleta sa BP Sara impeachment. Marami pong natuwa dito mga kababayan. Bakit po? Breaking news ito Naku po! Yari ang mga tangalista, nag-iiyakan na mga pinklawan dito. Nakamit na ba ang hustisya? Ibinasura ng COMELEC ang reklamo kaugnay ng 75 milyong donasyon sa kampanya laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yari mga kababayan ko. Ito ang sinasabi natin. Hindi mananaig, hindi magtatagumpay ang mga kadiliman dito. Isipin nyo naman sa impeachment ni Sara mga kababayan. Wala pa si Marcoleta niyan. Pero anong nangyari? Sa public opinion pa lang mga kababayan, panalong-panalo si VP Sara Duterte dito. Yung kanilang witness, talagang halatang nagsisinungaling at scripted ang kanyang mga kilos. Isipin nyo mga kababayan nagbuhat ng bangko na siya daw ay eksperto sa forensic sa cybercrime. Ininvestigahan daw niya yung mga video, yun pala screen record lang at mga screenshot. Matindi po ito mga kababayan. Panoorin po natin si Senador Marcoleta. May matinding pasabog dito. I-check po natin. Nako. Matindi ito kasi si Robin Padilla dinalo po sa hospital si Marcoleta dito. Ito po ang balita. Mga kababayan, magugulat po kayo dito. Ayan Robin Padilla dumating sa Campo Crame para dumalaw kay Senador Rodante Marcoleta. Nakita nyo po mga kababayan ko. Dinalaw ni Robin ang ating pinakamamahal na si Senador Marcoleta. Tila nagre-ready na sa kanyang paglaya. Alam natin na si Caro Dante po ay sumama ang pakiramdam. Nagkaroon po ng paghirap ng paghinga. Nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang kalusugan. Alam niyo naman mga kababayan, kahit sino sasama ang loob sa ginawang kalapastanganan sa kanya. Kaya dito, suplak si Boying Rimulya dito at si The Junior. Tignan niyo po mga kababayan na ipakita natin yung video dito na dumalaw si Robin. Ito po, tignan nyo po mga kababayan Ay sabi dito, Robin Padilla dumating sa Campo Crame para dumalaw kay Senador Rodante Marcoleta. Naka-confine sa PNP General Hospital. Ayan mga kababayan, panoorin natin. Ayan po si Robin Padilla. Tila bababa na po ng kanyang kotse. Ayan na si Robin. Sa Campo Crame ito. Dumalaw ito sa ating kapatid. Ayan si Robin. Dahil nga po inabsuelto ng COMELEC, tila malayo sa prinsipyo ni Boying dito. Naku, nagkakagulo na sila mga kababayan ko. Dahil isipin nyo, COMELEC, inabsuelto si Marcoleta. Bakit ang ombudsman mga kababayan nagmamatigas?
Ibig sabihin mga kababayan, hindi guilty si Senador Marcoleta at siya ay malinis. Bakit inaresto siya? Diba mga kababayan ko? Sino ang may gawa nito? Sino pa si Dayo Jr.? Dahil nga hindi nila matakot-takot, hindi nila magipit-gipit si Marcoleta, hindi nila mapigilan ang pagsabog ng kanyang bibig. Ginawa nila yan. Para hindi makabilang sa impeachment ni Sara, si Marcoleta talagang gusto nilang yariin. Ayan, kaya kinulong. So dito, supalpal si Boying. Tignan pa natin yung mga video dito. Tignan natin mga kababayan. Ayan Senate Impeachment Court issues subpoena ad testificandum to OBP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez directing her to testify on July 13 and 14. Nako mga kababayan, abangan nyo po ang inyong lingkod. Abangan nyo po ako dyan. Nandyan po ako. Isa po ako sa mga magko-cover na imbita tayo ni Senador Alan Cayetano. Sana mabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-interview si Senador Alan Cayetano. Anong masasabi niya dito sa balita na idinismiss ni Attorney Garcia ang 75 million plunder case na donation ni Marcoleta. So anong masasabi niya kay Boying dito? At dito rin mga kababayan, sana mabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-interview si Erwin Tulfo. At marami tayong itatanong dyan. Ito po mga kababayan ko, yari na. July 13 and 14 si Zuleika. Magandang balita ito. Ano pang balita? Mga kababayan ko. Ito po, panoorin po natin si Senador Alan Cayetano. Meron po siyang pasabog dito sa BP Sara impeachment. Ano po ang kanyang masasabi? Ito po mga kababayan ko. Panoorin natin. Ito po si Senador Alan Cayetano. Meron siyang matinding pasabog dito. Panoorin po natin mga kababayan para po makita nyo po ito. Ayan po, talagang nagkaroon ng bakbakan dito. Sabi kasi ni Senator Alan Cayetano, alam natin na si Senador Alan Cayetano, magaling po ito. Hindi po ito nadidiktahan na gaya ni Joel Villanueva. Singtapang ito ni Marcoleta mga kababayan. Kaya dito, supalpal si Risa Hontiveros. Supalpal din itong ahente o agent na nagpapakilalang eksperto sa cybercrime. Mga kababayan, na nag-training daw ng intensive training ng 2 weeks naging espesyalista na daw. Nako po, kaya bumula ang bibig ni Luistro dito panoorin natin mga kababayan ko ang pasabog dito. Eto, Senator Alan Cayetano humiling ng digital copy ng mga pre-mark evidence sa Article 4. Nako po, mga kababayan, matindi po ito. Kaya gulpi sarado si si Luistro dito, yung prosecution na si Attorney Edmundo nalagutan dito. We will be lenient, Senator Judge Alan Cayetano. You may proceed, sir. You have 2 minutes. A question for the witness, and maybe to put all of us in check, I don't mind if any of the counsel says na medyo hindi maayos yung question. I mean, given what happened yesterday and today, and there are questions that could prejudice the case either way, as long as we call each other out respectfully, to both counsels, you cannot correct a senator judge, but I don't mind if you think it prejudices. That's your duty to your client. Yes, sure. So this isn't the start of the 2 minutes yet. Sa magandang hapon, Mr. Witness. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon
na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo? Just konting clarity, paano na umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group? Yes, Your Honor. And was this, is there an interagency also or just purely NBI? Don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the Okay. knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na, tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, To be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, Okay. pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka-general. May Yes po. pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor, I first don't know which part of that. So, you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So, after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns. That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor. Okay. But we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe our chief, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG? Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin? Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Maybe it can be answered by a chief, Your Honor. No, I'm not. I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't, so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo? Imagine redness calmed in seconds. Ayan, dito Skin- mga kababayan, hindi makakalusot kay Alan Peter Cayetano itong witness na talagang halatadong
gawa-gawa lang yung mga sinasabi niya. Nakita nyo, laging sinasabi, I don't have any personal knowledge, hindi ko alam. Di pa niya alam yung sinasabi niya. Kaya dito, gisado. Talagang dito pa lang sa ikatlong umpisa pa lang, sa public opinion, talo na po sila mga kababayan. Iba-iba yung sinasabi at tila habang patuloy na nagsasalita, itong kanilang NBI agent kanilang, lalong lumulubog at nalalaman ng tao na hindi totoo ang mga sinasabi. Kita nyo, screen record lang. Ikaw na mismo ang magko-compare sa video. Ikaw na rin magsasabi kung ito ay totoo. Pwede ba yun? Hindi naman talaga totoong eksperto yan, mga kababayan ko. Nako po, tignan nyo po ha. Yari kay Senador Alan Cayetano. Nako po, tignan nyo po. Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. Yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA, state troopers, the federal marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. So I'm just curious why we did not ask the PSG input. Kindly wind up, Senator Cayetano, Senator Okay. Judge Cayetano. So my last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that would be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse condition... me, I'm not talking about yung may kinausap Opo. na para pumatay. Ang sinasabi ko yung sinabi niya na pag pinatay ako. Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and Ibig sabihin mga kababayan, pagka may nangyari kay Sara Duterte, dito kasi mga kababayan, yung mga tangalista, bobolista, mga pinkilista, inaalis nila yung condition. Ang sinasabi lagi nila, yung pagbabanta ni Sara. Ibig sabihin, pagka mangyayari lamang itong inuutos si Sara, pag may nangyari kay Sara na masama, ibig sabihin mga kababayan, mas naninilikado ang buhay ni Inday Sara. Di ba mga kababayan ko, yun ang conditional to the narrative and to the statement of Inday Sara. Kasi naman mga kababayan, ang bobobo ng mga the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita. So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's
Conditional, which Based on your affidavit. affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. The threat is absolute, sir. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Judge Cayetano. Yeah. We now proceed. Senator Judge Padilla is recognized. Maraming salamat po. Thereafter, Senator Judge Zubiri. Maraming Senator salamat po. Judge Padilla, you have 2 minutes. Opo. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Become a Shopee VIP member with your first month free. Kung nagkakaroon ng pagdinig. Kanina po, nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Dito, gisado Ginoong ito. saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-u-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yun? May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos, nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po. Dito napaka-sensible yung tinatanong ni Robin Padilla na sino yung unang nag-record. Yung original na video na galing kay Sara, hindi screen record lang sa OBS. Dito, supalpal itong witness ni Dayunyor. Bistado kay Robin. Ako, sumanib si Marcoleta dito, mga kababayan, kay Robin ang talino. Na kopya kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Kasi hindi ang- po yung mismong tao. Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Hirap ng si ano, Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan, lumalabas talaga na bakit si Agent Kalilang, siya po yung naging testigo dito. Wala namang personal knowledge si Agent Kalilang sa nangyayari na usapan sa video na ito. At siya lang mismo ang gumawa ng pag-iimbestiga. Kahit ako mga kababayan, pwede kong gawin yan eh. Pwede ba yun? Yung photocopy naging original na. Ayon kay Attorney Amando Ligutan, kaya nabugbog ni Carlo Tinarbasa, yung abogado na matalino. Sumanib din si Marcoleta doon.
Nakita nyo po mga kababayan, halatado, bistado ang kagagawa ng mga ito. Tignan nyo po. Pati si Panelo ay talagang sumabog na sa galit dito. Tignan nyo po. Panoorin nyo po ang sabi ni Panelo dito mga kababayan. Talagang nagsasayang lang ng oras dito sa agent ni Da Junior. Wala namang kwentang pinagsasasabi. Bistado, halatado na gawa-gawa lang ito. Tignan nyo, puro I don't have any personal knowledge, I am the one who screened the record. Ano ba yan? Yung kanyang mga salitang yon ay, kumbaga siya po ay tumatawag ng pansin at humingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Hindi ko maintindihan ng prosecution. Bakit nila ginawang testigo itong NBI agent? Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari doon sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nag-question? Wala naman nag-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened, that the Vice President never uttered those statements. Dito nga mga kababayan, wala din palang mga affidavit itong si First Lady at si Da Junior na sila mismo yung nagrereklamo. NBA lang po ang nagsabi at itong DOJ na magsagawa ng pag-iimbestiga. So, ibig sabihin mga kababayan, talagang sila-sila lang ang gagawa-gawa ng mga testimonya laban kay Sara. Kaya pati si Panelo Senior ay sumabog na dito mga kababayan. Talagang nabwisit dito sa ahenteng ito. Kaya she's being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yon? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Ay hindi Ang ginawa nyo, ginamit nyo lang yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Kasi lumalabas na itong testigo, unang-una, hindi naman talaga siya expert. Pangalawa, meron siyang mga sinasabi dun sa mga investigasyon niya na nagpapakita na hindi malalim ang naging investigasyon niya. Kasi hindi niya kinonsider yung mga kalakaran o circumstances leading to the statement of the Vice President. Kasi the statement of the Vice President was only a reaction to a blogger's question. Kung baga, dahil ang tanong ng blogger, paano na ho yan? Nanganganib ang buhay nyo, gusto kayong patayin. Kaya ang sagot naman ng isa, huwag ka mag-alala. May mga kinausap na ako and so forth and so on. Ibig kong sabihin, yung kanyang mga salitang yon ay, kung baga siya po ay tumatawag ng pansin at humingi ng tulong sa mga kababayan natin na ang buhay ko po ay nanganganib ngayon, may papatay sa akin at kung ako po ay mapatay, ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw ang magiging utak ng pagpatay sa akin. Kaya tulungan niyo ako, ipaghiganti niyo ako. Yun ho ang context noon. Never pagbabanta. One thing more. The few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion dyan. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Hindi po ba si Chief Presidential Legal Counsel yung pumalit sa akin? Si Johnny Ponce Enrile? Nagbigay na ng opinion dyan. Sinabi niya, that statement of Inday Sara is not grave threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this
is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente dahil siguradong mananalo eh. O, kita nyo mga kababayan, yun talaga ang kanilang tinutumbok. Pati si Marcoleta, ginawan nila ng masama, mga kababayan ko. Isipin nyo panghabang buhay na ikukulong si Senador Marcoleta. Saan kayo nakakita? Kung sino pa yung lumalaban, yung matino, yung nag-iimbestiga, siya pa ang ginawan ng ganito. O bakit yung COMELEC inabsuelto, dinismiss ang kaso ni Marcoleta sa 75 million donation na ito? Bakit kay Boying kasong plunder? Di ba mga kababayan, parang nagkakalituhan ang mga ahensya ng gobyerno kung ano ba talaga ang tama. So lumalabas lang dito mga kababayan na may bendalo na nangyayari. Am I right, Mr. Rimulya? Sabi ni Bendalo Mangkanor. Yes sir, 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 yes sir. Maleta, maleta pa more, maleta pa more. Inuunggoy nyo ang taong bayan. Am I right, Mangkanor? Kaya na hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino dahil sa kabastusan ng iyong bibig. Kaya dito mga kababayan, imbes na paniwalaan kayo, ayun, inuunggoy rin kayo ng mga Pilipino dahil sa kawalang katarungan at katwiran na nangyayari. Pero good news po mga kababayan, si Marcoleta tila malalaya at maabselto sa kasong plunder. Yan po ang sumabog na balita ngayong araw. Okay po, at shoutout po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta, lalong-lalo na po kay Ma'am Mirna Aura. Ayan no, nag-donate po ng 320 yen. Salamat po JJ, Gaspar Beltran, at sa mga kababayan natin. Ito po sabi, ako na po ang mag-follow sa iyo. Good job Matt Nathan Kabang. Ay, follow nyo po yung The Wonders Philippines sa FB. Ayan po mga kababayan. At salamat po. Ano pa sabi ng mga nagko-comment dito? Erwin Tulfo, ang kapal ng mukha mo. Ayan o. Tignan mo mga kababayan. Bro, tama ka. Vilma Delar. Salamat naman at natauhan na po kayo. Talagang mali ang mga pinaggagawa nila. Tignan nyo mga kababayan. Maabselto rin si Sara dito. Okay po, mabuhay. Salamat sa inyo at sana i-like at share ito sa mga FB page nyo, sa mga grupo sa FB para kumalat pong balitang ito. Mabuhay pong bansang Pilipinas.